Magandang araw po sa lahat ng mga taga-suporta ng ating Philippine Navy. Welcome back sa channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang importanteng development sa ating naval modernization, ang latest construction update ng ating second batch ng Tarlac-class landing platform dock, specifically ang LD-603. Kung regular kayo dito, alam nyo na kung gaano kahalaga ang mga LPD sa ating fleet. Ito ang mga barkong nagbibigay sa atin ng tunay na strategic sealift capability, amphibious operations, at humanitarian assistance and disaster response o HADR. At ngayon, may fresh satellite images na nagpapakita na umuusad na ng husto ang konstruksyon ng LD-603 sa PT PAL Shipyard sa Indonesia. Simulan natin sa kaunting background para maintindihan natin ang buong kwento. Noong 2016 at 2017, nakatanggap ang Philippine Navy ng dalawang Tarlac-class LPD, ang BRP Tarlac, LD-601, at BRP Davao del Sur, LD-602. Parehong ginawa rin ng PT PAL Indonesia, based sa kanilang Makassar-class design pero customized para sa atin. Ang mga ito ay naging game changer, mula sa pagdadala ng troops at equipment papunta sa Mindanao para sa anti-terror operations, hanggang sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, at patrol sa West Philippine Sea, napatunayan na ng mga ito ang kanilang worth. Ngayon, bakit kailangan pa ng dagdag? Dahil sa growing threat sa ating karagatan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, at sa pangangailangan na magkaroon tayo ng mas malakas na amphibious force. Sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program, inaprubahan ang pagbili ng dalawa pang improved LPD. In June 2022, nag-sign ang Philippines ng contract kay PT PAL para sa dalawang barko na ito. Ang unang isa ay ang LD-603, na tinatawag ding First Tarlac-class Flight 2 o Enhanced Variant. Ano ang pagkakaiba nito sa original Tarlac-class? Medyo mas mahaba ito, 124 meters kumpara sa 123 meters ng nauna. Displacement ay humigit kumulang 7,200 tons. May improvements batay sa actual operational experience natin sa unang dalawang barko. Halimbawa, mas mataas ang side ramp para mas madaling mag-load ng vehicles at cargo. Mas maganda ang troop lift capabilities, at kaya nitong mag-carry ng heavier class ng helicopters. Pwede pa rin itong mag-operate ng landing craft mula sa whale deck, tulad ng LCU o LCM, at may sapat na space para sa humigit kumulang 500 troops, vehicles, at amphibious assault vehicles. Ang propulsion ay dalawang diesel engines, each around 2,920 kilowatts, na nagbibigay ng maximum speed na 16 knots at cruising speed na 13 knots. Range nito ay mahigit 9,000 nautical miles, at may endurance na 30 days para sa crew. Sa madaling salita, mas capable ito sa long-distance deployments at sustained operations. Hindi lamang yun, malaking advantage rin ng bagong LD-603 ang kakayahan nitong magsilbing floating command center sa panahon ng military operations at malalaking kalamidad. Dahil sa lawak ng internal spaces nito, maaaring gamitin ng barko bilang temporary evacuation center para sa mga sibilyan tuwing may super typhoon o malakas na lindol. Maaari rin itong magsakay ng relief goods, mobile medical teams, rescue vehicles, at engineering equipment na kailangan sa mabilisang disaster response operations. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo, napakahalaga ng ganitong klase ng barko dahil kaya nitong makarating kahit sa mga isolated islands na hirap maabot ng ordinaryong transport vessels. Bukod dito, mas lumalakas din ang interoperability ng Philippine Navy kasama ang allied forces gaya ng United States, Japan, at Australia dahil compatible ang ganitong platform sa joint amphibious at humanitarian exercises. Kapag dumami pa ang ganitong asset sa ating fleet, mas magiging handa ang bansa hindi lamang sa external defense kundi pati na rin sa malawakang humanitarian mission sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Tungkol naman sa construction timeline, steel cutting ceremony para sa LD-603 ay noong August 10, 2023. Keel laying para sa sumunod na barko ay mas huli pa. May kaunting delays na naganap, tulad ng iniulat ng ilang defense analysts, pero ngayon, base sa latest satellite images mula kay Phil de Fauzen, kitang-kita na ang progreso.
Sa mga bagong larawan, makikita na ang hull at superstructure ng LD-603 ay malapit ng matapos. Advanced assembly stage na ito. Nakikita ang malalaking sections ng barko na naka-assemble na sa shipyard. Katabi pa nito ay isang Merapute-class frigate na undergoing fitting out, magandang senyales na busy ang PT PAL at may parallel projects. Mula sa aerial view, halos kumpleto na ang lower hull, at patuloy ang pagtatrabaho sa upper decks at internal compartments. Mukhang on track para sa delivery target sa huli ng 2026, posibleng November base sa ilang reports. Kapag dumating ito, magkakaroon na tayo ng 4 na Tarlac-class LP-EDS, isang malaking hakbang para sa ating Sealift Amphibious Force. Bakit importante ito para sa Philippine Navy? Sa kasalukuyan, ang ating fleet ay kailangan pa ring i-stretch para masakop ang buong archipelago at ang ating EEZ. Isang LPD lang ang madalas na deployed sa sensitive areas. Sa 4 na ganitong barko, mas flexible na tayo. Pwede nating i-deploy ang 1 o 2 para sa combat support, 1 para sa training o patrol, at 1 pa para sa rapid HADR response. Sa panahon ng climate change kung saan madalas ang bagyo at lindol, ang ganitong kakayahan ay literal na lifesaver. Bukod pa rito, nagpapakita ito ng patuloy na strong defense cooperation natin sa Indonesia. Si PT PAL ay proven partner na natin. Hindi lang sila gumagawa ng barko, nagbibigay din sila ng maintenance support. Kamakailan, bumalik pa ang BRP Tarlac sa kanila para sa upgrades. Ito ay win-win para sa dalawang bansa, shared maritime security concerns sa region, at economic benefit sa shipbuilding. Sa aspeto ng armament at sensors, ang mga bagong LPD ay built to accommodate improvements. Tulad ng original, defensive weapons muna ang primary, pero may provisions para sa future upgrades, machine guns, posibleng heavier guns, at integration sa modern combat management systems. Mayroon ding plans na i-upgrade ang unang 2 Tarlac para maging more capable, kasama na ang new radars at short-range air defense. Para sa ating Marines at Army, ang pagdaragdag ng mga LPD ay nangangahulugan ng mas magandang training at deployment options. Isipin nyo na lang, mas maraming troops at equipment na maaaring ilipat ng mabilis sa kahit anong parte ng bansa o sa contested waters. Sa West Philippine Sea, ang presence ng ganitong malalaking vessels ay nagpapakita ng resolve natin na protektahan ang ating sovereignty. Siyempre, hindi perpekto ang lahat. May concerns tungkol sa delays, at kailangan pa nating siguraduhin na ang follow-on support at crew training ay kasabay. Pero overall, positive ang trajectory. Ang Philippine Navy ay unti-unti nang nagiging isang modern amphibious force na hindi lang defensive kundi capable rin ng power projection sa loob ng ating archipelago. Sa susunod na mga buwan, asahan natin ang mas maraming updates, posibleng launching ceremony o fitting out phase. Kapag fully operational na ang LD-603 at ang kanyang sister ship, magiging malaking addition ito sa ating fleet inventory. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung bago ka pa lang sa channel, hit ang subscribe button at i-bell ang notifications para updated kayo sa lahat ng defense news ng Pilipinas. Ano ang inyong thoughts tungkol sa LD-603? Comment down below. Excited ba kayo sa pagdaragdag na ito? Like at share kung nakatulong ang video na ito. Stay safe, stay informed, at palaging ipagmalaki ang ating Philippine Navy. This is your channel name, signing off. See you in the next update. Maraming salamat po.